Ang pagkakaiba ng mayaman, middle class at mahirap ay ang kanilang paraan kung paano sila mag-isip. Ang buhay na tinatamasa ng bawat isa ay nagsimula sa nilalaman ng kanilang isipan. Ayon nga sa quote, "Your thoughts create your reality." Kaya mahalaga na malaman mo kung paano mag-isip ang mga mayayaman para makamit mo ang financial freedom. Tandaan na kapag sinabi nating mayaman, ang tinutukoy natin ay ang mga ordinaryong tao na yumaman dahil sa kanilang mindset, hard work at diskarte, at hindi ang mga taong yumaman dahil sa kanilang magulang o sa mga iligal na gawain. At kapag sinabi naman natin na mahirap, hindi natin minamaliit ang mga taong kapuspalad, kundi ang tinutukoy natin dito ay ang mga taong may poor mindset. Kaya sa araw na to, pag-uusapan natin ang 17 wealth files o 17 paraan kung paano mag-isip ang mga mayaman na hindi alam ng middle class at mahirap. Wealth file number 1. Rich people believe I create my life. Poor people believe life happens to me. Ang iyong kapalaran ay nakadepende sa iyong mga kamay. Kung gusto mong yumaman, importante na maintindihan mo na ikaw ang may kontrol sa manibela ng iyong buhay. Ang mahirap ay naglalakbay bilang pasahero. Hinahayaan nila ang buhay ang magdikta ng kanilang kapalaran habang ang mayaman naman ang driver. Sila ang nagmamaneho ng kanilang buhay. Sila ang nagdidikta sa kanilang destinasyon at hindi nila inaasa sa buhay o sa ibang tao ang kanilang kapalaran. Ang mahirap ay nakadepende sa swerte, habang ang mayaman ay nakadepende sa sipag, tiyaga at diskarte. Kaya karamihan sa mga tumataya sa loto ay mahirap dahil umaasa sila na balang araw ay dadapuan din sila ng swerte. Ang mahirap ay mahilig sa blame game. Sinisisi nila palagi ang kanilang kalagayan sa iba, tulad ng gobyerno, magulang at pangyayari. Mahilig din silang mag-complain dahil nakafocus sila palagi sa mga maling pangyayari sa kanilang buhay. At ang sabi nga sa quote, "What you focus on expands." Kaya puro negatibo din ang naa-attract nila sa buhay. Wealth file number 2. Rich people play the money game to win. Poor people play the money game to not lose. Sa sports mahalaga ang offense at defense, pero kung puro defense ka lang, hindi ka mananalo. Mas importante ang offense para manalo ka. Ganon din sa pera. Ang mahirap ay nakafocus lang sa defense. Takot silang mag-take ng risk para yumaman. Takot silang magnegosyo kasi baka malugi. Takot silang mag-invest kasi baka matalo. Sila ay playing safe pagdating sa pera. Ang goal nila ay makasurvive, makabayad sa bills at mamuhay lang ng komportable. Ang mayaman naman ay mga risk taker. Mas gusto nila ang sumubok ng ibang paraan o bagay na mapagkakakitaan na magpapalago pa sa kanilang pera para sila ay yumaman. Para sa kanila, ang pagkatalo ay hindi katapusan ng mundo at ang tanging paraan para manalo sa buhay ay ang magpatuloy regardless anuman ang maging resulta ng kanilang mga plano. Dahil ang mahalaga sa kanila ay ang kanilang goal na yumaman. Ang bottom line, if your goal is to be comfortable, chances are you'll never get rich. But if your goal is to be rich, chances are you'll end up mighty comfortable. Wealth file number 3. Rich people are committed to being rich. Poor people want to be rich. Ang mayaman ay committed yumaman. Ang mahirap ay gustong yumaman, ngunit meron silang negatibong pananaw sa pagiging mayaman kaya hindi sila umaasenso. Halimbawa, paano kung yumaman ako at biglang maghirap? E di ang tingin nila sa akin ay failure. Di ko malalaman kung sino ang totoo sa akin at hindi. Baka pera lang ang habol ng ibang tao sa akin. Malaking responsibilidad ang pagiging mayaman. Magbabayad lang ako ng malaking tax dahil mapupunta lang sa gobyerno ang kalahati ng pinaghirapan ko. Magiging delikado lang ang buhay ko kapag yumaman ako. Maraming tao ang may magulong isip pagdating sa pagyaman. Ang isang parte kasi ng kanilang isip ay gustong yumaman dahil mabibili nila lahat ng bagay na kanilang magustuhan. Habang ang isang parte ng kanilang isip ay ayaw yumaman dahil sa malaking responsibilidad na kaakibat nito. Ang magulong isip ang dahilan kung bakit marami ang hindi yumayaman. Ayon nga sa quote, "The number one reason most people don't get what they want is because they don't know what they want." Ang mayaman ay 100% sure na gusto nilang yumaman kaya sila ay committed para ito ay magkatotoo. Wealth file number 4. Rich people think big, poor people think small. The law of income states, you will be paid in direct proportion to the value you deliver according to the marketplace. Ang mayaman ay malaki kung mag-isip. Sila ay nakafocus sa paghahanap ng solusyon sa problema kung saan magbe-benefit ang marami. Pansinin mo lahat ng mga bilyonaryo.
Yumaman sila dahil marami ang nagbe-benefit sa kanilang negosyo tulad nila Bill Gates at Paul Allen na founder ng Microsoft. Ito ay nagbukas ng maraming oportunidad sa maraming tao. Maraming mga negosyo at trabaho ang umusbong dahil dito. Habang ang mahirap at middle class naman ay sarili lang ang iniisip. Ang tanging hangad lang nila ay magkaroon ng maayos na trabaho para sila ay makasurvive. Wealth file number 5. Rich people focus on opportunities, poor people focus on obstacles. May dalawang paraan kung paano natin tinitignan ang isang pangyayari sa buhay natin. Una, ang positibo. Pangalawa, ang negatibo. Halimbawa, nagkaroon ng pandemic. Para sa iba, ito ay isang oportunidad para magnegosyo. Habang para sa iba, ito ay isang malaking problema sa kanilang trabaho o negosyo. Pagbabasa ng libro. Para sa iba ay makakatulong ito sa kanilang growth and development, habang para sa iba ay masasayang lang ang oras nila dito. Pagtatayo ng negosyo. Para sa iba, ito ang magpapayaman sa kanila, habang para sa iba, ito ang magiging dahilan ng pagkaubos ng kanilang pera. Ang isip ng mahirap ay nakafocus palagi sa negative o sa masamang mangyayari. Halimbawa, paano kung malugi? Paano kung pumalpak? Paano kung di umubra? Ayon nga sa kasabihan, action beats inaction. Ang mayaman ay handa palaging kumilos, habang ang mahirap ay puro excuses, kaya palagi silang natatalo sa buhay. Wealth file number 6. Rich people admire other rich and successful people. Poor people resent rich and successful people. Madalas natin mapanood sa mga pelikula na ang mga mayaman ay mga sakim at masasama. Kung yan din ang pananaw mo sa kanila at gusto mong maging mabuti, hinding-hindi ka yayaman. Dahil walang sino man ang gustong matulad sa taong kinamumuhian niya. Karaniwang galit ang mga mahirap sa mayaman dahil naniniwala sila na ang mayaman ang nagpapahirap sa kanila. Kung ganito ka mag-isip, ipinayo ni T. Harv Eker na baliin ang ganitong habit sa pamamagitan ng isang pagsasanay. Imbes na kamuhian mo ang mayaman, sanayin mo ang sarili mong hangaan sila. Imbes na magalit ka sa mayaman, sanayin mo ang sarili mong mahalin sila. Sa ganung paraan ay marereprogram mo ang iyong subconscious mind para matanggal ang resistance mo sa mga mayayaman at mabibigyan mo na ng pagkakataon ang iyong sarili para yumaman. Wealth file number 7. Rich people associate with positive, successful people. Poor people associate with negative or unsuccessful people. If you want to fly with the eagles, don't swim with the ducks. Kung ang goal mo ay yumaman, pag-aralan mo ang mga mayayaman. Sumama ka sa kanila at kopyahin mo ang kanilang kilos. Basahin mo ang mga binabasa nila. Gawin mo ang mga ginagawa nila sapagkat may dahilan kung bakit sila mayaman. Halimbawa, kung gusto mo magkaroon ng successful na negosyo, hanapin mo ang mga successful na negosyante. Pag-aralan mo paano nila ginawa, paano sila nagsimula at nagplano, paano sila nagpresyo ng kanilang produkto o serbisyo, paano sila nagmarket, paano sila naghanap ng magandang location, etc. Ayon nga sa quote, success leaves clues. If you sow the same seeds, you'll reap the same rewards. Kung gagayahin mo ang mindset at set of actions nila, makakamit mo din ang parehong resulta na meron sila. Wealth file number 8. Rich people are willing to promote themselves and their value. Poor people think negatively about selling and promotion. Kung meron kang gamot sa isang sakit, itatago mo ba to sa mga taong nangangailangan nito? Syempre hindi, bagkos ay ipopromote mo pa to. Obligasyon mong ipromote ang produkto o serbisyo mo na nakakatulong sa tao. Kung hindi mo to pinopromote, sinasayang mo ang pagkakataon na mabago ang buhay ng iba. Resenting promotions is one of the greatest obstacles to success. Ang mga taong may issue sa pagbebenta at pagpopromote ang madalas na naghihikahos sa buhay. Paano ka kikita ng malaki kung hindi ka willing na malaman ng iba ang produkto o serbisyo mo? Sa anumang bagay na gagawin mo, dapat magaling kang magbenta dahil halos lahat ng aspeto ng buhay natin ay may kaakibat na pagbebenta. Halimbawa, kapag kinukumbinsi mo ang partner mo na kumain sa restaurant kesa mag-shopping, binibenta mo sa kanya ang pagkain at dining experience sa restaurant para makumbinsi mo siya na doon kayo kumain. Kapag nag-apply ka ng trabaho, binibenta mo ang sarili mo sa kumpanya para makumbinsi mo sila na i-hire ka. Kagaya ko, binibenta ko ang video na to kapalit ng oras nyo. Hindi ako nahihiya na ipromote to at sabihan kang mag-follow sa aming Facebook page at mag-subscribe sa aming YouTube channel dahil alam ko na makakatulong ito sa iyo para mabago ang iyong buhay. Wealth file number 9.
Rich people are bigger than their problems. Poor people are smaller than their problems. Ang pagkamit ng tagumpay ay hindi madali dahil kinakailangan mong dumaan sa maraming pagsubok. Dito nagkaiba ang mayaman at ang mahirap. Ayaw ng mahirap ng problema at malaking responsibilidad, kaya iniiwasan nila ito. Tinatakbuhan nila ang bawat problema, kaya mas lalo pa itong lumalaki. The secret to success is not to try to avoid or get rid of your problems. The secret is to grow yourself so that you are bigger than any problem. Ang pagsubok ay walang pinipiling estado sa buhay. Mayaman man o mahirap ay pwedeng makaranas nito. Di issue ang laki ng problema. Ang importante ay ang kakayahan mong i-handle ito. The bigger the problems you can handle, the bigger the business you can handle. The bigger the responsibility you can handle. The more employees you can handle, the more money you can handle, the more wealth you can handle. Ang mayaman ay kayang i-handle ang malaking problema. Sila ay palaging naghahanap ng solusyon o paraan para ma-improve man lang ang sitwasyon. Habang ang mahirap ay hindi kayang i-handle ang malaking problema o responsibilidad. Isipin mo ang mga taong nakatikim ng malaking sahod. Noong maliit ang kanilang kinikita, napagkakasya nila ang pera sa mga gastusin. Pero noong lumaki ang kita, kinakapos na at yung iba ay nagkakautang pa. Yan ay dahil di nila kayang i-handle ang mga challenges na kaakibat ng pagkakaroon ng maraming pera. Di tulad sa mayaman na marunong mag-manage ng pera, gaano man ito karami. Wealth file number 10. Rich people are excellent receivers. Poor people are poor receivers. Ang mundo ay puno ng biyaya, ngunit bakit marami pa rin ang naghihirap? Yan ay dahil marami sa mga Pinoy ang poor receivers. Pakiramdam nila ay wala silang kwenta, kaya madalas naiisip din nila na hindi nila deserve ang magandang buhay. Mataas na grado, job promotion, pagmamahal galing sa partner, mataas na sahod o kita at iba pa. Kung ganito ka mag-isip, hindi mo talaga maa-attract ang mga bagay na deserve mo dahil ikaw na mismo ang nagre-reject sa mga ito. May kilala ako na isang magaling na marketer. Sa tuwing pinapayuhan ko siya na taasan ang kanyang professional fee, tumatanggi siya dahil pakiramdam niya ay di niya deserve magtaas ng fee. Kahit kitang-kita naman sa resulta niya that he delivers more than what he promised. Kaya simulan mong baguhin ang iyong self-image at palaging isipin na deserve mo ang yumaman. Wealth file number 11. Rich people choose to get paid based on results. Poor people choose to get paid based on time. Ang mahirap ay may fix na sweldo. Sila ay binabayaran base sa oras na kanilang ipinapasok. Ang gusto nila ay security na meron silang aabangan na sahod tuwing kinsenas at katapusan. Walang masama sa pagiging empleyado, ngunit dapat mong malaman na ang tinutukoy mong security ay walang kasiguraduhan. Dahil anumang oras ay pwede kang palitan sa trabaho at ang tsansa mong payamanin ang iyong sarili ay nasasayang hanggat nagtatrabaho ka para sa iba. Ang mayaman ay binabayaran base sa resulta. Kung gusto mong malaman ang totoo mong value, magtrabaho ka para sa resulta at hindi para sa sahod. Alam ng mayaman ang kanilang value at ang kanilang kakayahan na mag-deliver ng resulta. Let me be honest, walang pakialam ang iba sa oras na ginugol mo sa isang bagay. Ang importante lamang sa kanila ay ang resulta. Walang pakialam ang customer mo kahit maglaan ka ng isang taon sa pag-develop ng produkto mo. Sa tingin mo ba ay bibilhin ng tao ang isang produkto dahil lang pinaglaanan nito ng maraming oras? Syempre hindi. Nakabase pa din ang tao sa resulta at quality ng produkto, regardless ilang oras man ang inilaan para gawin ito. Wealth file number 12. Rich people think both, poor people think either or. Ang mahirap ay may scarcity mindset. Naniniwala sila na may kakapusan o shortage sa lahat ng bagay at hindi po pwedeng mapasayo ang lahat. Ang mayaman naman ay naniniwala na merong nakalaan para sa lahat at po pwede mong makuha anuman ang iyong nais. Poor people believe in scarcity. Rich people believe in abundance. Ang mahirap ay namimili lang ng isa sa dalawang options, kung successful career o love life. Mag-focus sa negosyo o i-enjoy ang buhay. Maraming pera o masayang pamilya. Habang ang mayaman ay pinipili palagi ang parehong options. Bakit ka nga naman pipili ng isa kung pwede mo namang makuha parehas? Pwede ka naman magkaroon ng successful career habang may love life. Pwede ka naman mag-focus sa negosyo habang ine-enjoy mo ang buhay. Pwede ka naman magkaroon ng maraming pera habang may masayang pamilya. Ang mayaman ay gumagawa palagi ng paraan para makuha nila ang mga bagay na gusto nila. Ayon nga sa kasabihan, kung gusto may paraan, kung ayaw maraming dahilan. Wealth file number 13. Rich people focus on their net worth.
Poor people focus on their working income. Pagdating sa pera, ang madalas na tanong ng tao ay magkano ang kinikita mo. Ang tanong na magkano ang iyong net worth ay madalang natin na marinig. Wealth is measured by net worth and not by working income. Ang mayaman ay alam ang pagkakaiba ng working income sa net worth. Ang net worth ay ang value ng iyong assets minus ang iyong mga liabilities, habang ang working income ay ang perang natatanggap mo kapalit ng iyong oras o labor. Matuturing natin na isang asset ang isang bagay kung nagpapasok ito ng pera sa iyo, tulad ng rental properties, royalties, businesses, iba't ibang uri ng investments, at marami pang iba. Unfortunately, ang alam lang na mahirap at middle class para yumaman ay ang working income o magkaroon ng malaking sahod o kita. Hindi nila naiintindihan ang Parkinson's Law na nagsasabing expenses will always rise in direct proportion to income. Tignan mo ang society natin ngayon. Kapag kumikita na ng malaki, ang ginagawa ay bumibili ng bagong kotse, mamahaling damit at malaking bahay. In general, kapag lumalaki ang income, lumalaki din ang gastos. Kaya kung nakafocus ka lang sa working income, hindi ka yayaman kasi hindi tumataas ang iyong net worth dahil wala kang mga assets. Wealth file number 14. Rich people manage their money well. Poor people mismanage their money well. Money is just a tool, tulad ng computer at telepono, na kailangan mo din matutunan kung paano gamitin. Nagbibigay tayo ng maraming oras para matutunan ang paggamit ng computer. Pero pagdating sa pera, hindi natin ito binibigyan ng panahon para pag-aralan. Nakakalungkot isipin na nagtatrabaho ka ng 9 to 5 kapalit ng pera, pero pagdating sa pag-aaral kung paano i-manage ang iyong pera, hindi mo ito pinaglalaanan ng oras. How well you manage your money is the only difference between financial success and financial failure. Kung gusto mong ikaw ang maging master ng pera, kailangan mong matutunan kung paano ito i-manage ng tama. Kailangan ay matutunan mo kung paano i-manage ang maliit na halaga bago ka humawak ng malaki. Dahil sa totoo lang, hindi importante ang laki ng iyong income. Ang importante pa din ay ang money management skills mo o kung paano mo i-manage ang iyong pera. May kasabihan nga, either you control your money or it will control you. Wealth file number 15. Rich people have their money work hard for them. Poor people work hard for their money. Karamihan sa mga Pinoy ay lumaki na sinasabihan ng kung gusto mong umasenso, kailangan mong magtrabaho na maigi. Mahalaga ang hard work sa pag-asenso, pero kung ito lang ang magiging sangkap mo para paunlarin ang iyong sarili, hindi ka yayaman. Hindi kasi sapat ang hard work lang. Kailangan ay marunong kang dumiskarte para ang iyong active income ay maging passive income. Ang active income ay ang income na galing sa efforts mo o actual na trabaho mo, habang ang passive income ay income na dumarating sa iyo kahit wala kang ginagawa. Ang goal ng mayaman ay magkaroon ng passive income dahil ang kanilang objective ay maging financially free sa madaling panahon. Ayon kay Eker, ang ibig sabihin ng financial freedom is the ability to live the lifestyle you desire without having to work or rely on anyone else for money. At para ito ay mangyari, kailangan mo ng passive income. Ayon sa kanya, mararanasan mo lang ang financial freedom kapag ang iyong passive income ay lumalagpas na sa iyong monthly expenses. Wealth file number 16. Rich people act in spite of fear. Poor people let fear stop them. Sa librong Secrets of the Millionaire Mind, tinalakay ni Eker ang process of manifestation formula na nagsasabi na thoughts produce feelings. Feelings then lead to actions. Actions lead to results. Gusto ng lahat ang yumaman at sa mundong ating ginagalawan, aksyon ang kailangan para magtagumpay sa buhay. Pero kung aksyon ang kailangan, bakit maraming tao pa din ang hindi kumikilos para sa kanilang pangarap? Yan ay dahil sa fear o takot. Ang malaking pagkakaiba ng mayaman sa mahirap ay ang mayaman ay willing umaksyon sa kabila ng nararamdaman nilang takot, habang ang mahirap ay nagpapadala palagi sa takot kaya wala silang nagagawa. Feel the fear and do it anyway. Kung aantayin mo kasi mawala ang iyong takot bago ka kumilos, habang buhay kang maghihintay. Kaya kesa maghintay, have courage. Ayon nga sa kasabihan, courage is not the absence of fear. It is the ability to act in the presence of fear. Wealth file number 17. Rich people constantly learn and grow. Poor people think they already know. Alam ko na yan. Ganito mag-isip ang may poor mentality. Feeling nila ay alam na nila ang lahat. Sila palagi ang tama o sila lang ang magaling. Pero kung totoong alam mo na ang lahat, dapat ay mayaman ka na.
Pero kung ang tingin mo sa sarili mo ay di ka pa successful, marami ka pang dapat matutunan. Walang magbabago sa buhay mo kung wala kang binabago sa mga ginagawa mo. Ayon nga sa kasabihan, if you keep doing what you've always done, you'll keep getting what you've always got. Ang mayaman ay willing matuto. Sila ay open palagi sa mga learnings dahil alam nila na dito sila mag-grow.